Jaika, Lester, mga anak, andito na si Daddy. Yay! At last, nakauwi na si Daddy. Seaman kasi siya. Siyempre, dahil sa bunso ako, pinabigyan ni Daddy ang hiling ko na wag na siyang bumalik sa barko at magnegosyo na lang dito kasama namin ni Kuya Lester. Tawa lang kami ni Kuya. Siya ay 21 na at ako ay 14 pa lamang. Si Papa ay 37 pa lamang. Maaga niya kasing hinarot si Mama noon. Si Mama, wala na. Patay na simula nang ipinanganak ako. Sa picture ko lang siya nakita. Hi Dad! Sabay akap ni Kuya kay Papa. Daddy? Takbo ko kay Dad. Niyakap ako ng sobrang higpit ni Daddy. Oh, I miss you baby girl. Ang laki mo na. Dalagang-dalaga ka na. Thank you Dad. Sabay kiss sa cheek kay Dad. Tinuro ni Daddy yung isang malaking plastic kay Kuya. Puno yun ng mga hinihiling niya kay Daddy. Tapos, umakyat na sa taas si Kuya para tignan ang mga pasalubong niya. Siyempre, makakalimutan ko ba sa baby girl ko? Sabay yakap sa akin at turo ng isang malaking plastic. Hinalikan ako ni Daddy sa ulo. I miss you so much, sweetheart. Thank you, Daddy. I miss you too. Sige po, Daddy. Pahinga ka na muna. Mamaya ulit tayo magkwentuhan. Sige. Matutulog lang saglit ang Daddy. Okay? Umakyat na si Daddy para magpahinga muna. 10:30 na. Then, malapit nang magpananghalian. Nauna kami kumain ni Kuya. Hinayaan namin siyang makapagpahinga. Habang si Kuya umalis, may lakad daw sila ng kanyang katropa. So ako, as usual, naiwan sa kwarto. Katatapos lang mananghalian, umakyat muna ako sa kwarto ko para matulog muna. Nakasanayan ko matulog na nakadapa. Tumunog ang phone ko. Dahilan para magising ako. Nag-text yung kaibigan ko. Nang tignan ko yung oras, 5:30 PM na pala. Nung babangon ako, nagulat ako dahil si Daddy nakatayo sa pintuan at nakatingin lang sa akin na medyo nagulat din ata. Ewan ko kung bakit. Oh, hi Dad. Kanina pa po kayo dyan? Pasensya na po. Nakatulog ako. Kiss sa cheek ni Daddy. Hindi sweetheart. Kararating ko lang. Sinilip lang kita. Kwentuhan lang kami Daddy. Pinabawi yung oras na nawala siya. 2 months mahigit na si Dad dito. Si Kuya, nasa kondo sa Baguio. Doon siya nag-aaral. Sa dalawa lang kami ni Dad sa bahay. May napapansin akong kakaiba kay Dad. Pero pinagwalang bahala ko na lamang. Gwapo si Dad sa edad niyang 37. Akala mo kuya ko lang siya. Malakas ang appeal ni Dad. Gwapo. Lalaking lalaki ang figure. Hawig siya ni Vin Abrenica at maskulado din ang katawan ng Daddy ko at nagji-gym lagi. Madaling araw yon. Bababa sana ako. Kukuha ng tubig. Pero may narinig akong medyo maingay sa kwarto ni Dad. Inisip ko, baka napano na siya. Buti na lang, hindi masyadong nakasara ang pinto niya. Sinilip ko pero laking gulat ko. Si Dad, nakahiga, walang damit, at mas nag-alala ko nang nakita kong nagpapasaya si Dad sa kanyang sarili. Gusto ko sanang umalis para hindi makita yon, pero parang napako yung paa ko at hindi makalis. Kaya pinanood ko na lang si Daddy. Tumitirik ang mga mata ni Daddy sa saya. Saya sa ginagawa niyang pagpapasaya sa kanyang sarili. Imbis na magalit at ma-turn off ako kay Dad. Pero bakit parang ang saya sa feeling? Nararamdaman kong parang nagiinit ako. Pero hindi ko alam kung bakit. Pero mas laking kulot ko nang banggitin niya ang pangalan ko. Sige pa baby girl, pasayahin mo ang Daddy.
Ang saya naman yan anak. Sige pa. Napamura ko. Pinagpapantasyahan pala ako ni Daddy. Natapos kong panoorin si Dad. Tapos bumalik na ako sa kwarto. Lalo akong nag-init sa mga narinig kong ang saya ng mga ingay ni Dad. Naglinis ako ng aking sarili at saka nagpalit ng damit at natulog na. Nakagawian ko ng magdikit pag alam kong tulog na si Dad. Pero ewan ko pa, simula nang marinig ko siyang nag-iingay, nagiinit na ako ng sobra. Nakapantulog ako, maikling short na cotton at sando. Wala akong pantaas na panloob. Bumaba ako ng kitchen para uminom. Di ko na binuksan ng ilaw. Yung switch, malapit sa hagdan, paakyat sana. Ako nang bigla kong nauntog. Sabay bukas ng ilaw ni Dad. Babatiin ko sana siya pero iba yung tingin niya. Parang ang lagkit. Na-attract lalo ko sa itsura at suot niya. Kitang-kita ang malalaking muscle at ganda ng hubog ng katawan ni Daddy. Hanggang sa naalala ko pala, wala akong suot na pantaas na panloob. Dahil manipis lang ang sando ko, puti pa, kaya kitang-kita ang maganda kong iniingatan. Kahit maluwang yung sando, medyo itinakip ko ang kamay ko. Parang natauhan naman si Dad. Oo, but kissing ka pa. Uminom lang po ako di. O sige po, aakyat na ako. Aakyat na sana ako. Pero para kaming nagpatentero ni Dad. Nagkamali yung pako. Natapilok ako. Napadikit ako kay Dad. Dikit na dikit yung katawan namin. Tatayo na sana ako. Siyempre, maluwang yung sando ko. Kitang-kita ni Dad sa loob yun. Ang kabuuan ng iniingatan ko. Nakita ko na palunok si Dad. Hindi maganda ang pagpakabagsak namin ni Dad. Kung kaya't nailang ako. Tatayo na sana ako nang maramdaman kong humihigpit yung hawak ni Dad sa katawan ko. Rinig ko yung mahabang paghinga niya. Signal na nagiinit na. Sa ganong sitwasyon namin, bigla na lang akong hinalikan ni Dad. Hindi ko alam. Pero agad ko siyang ginantihan ng halik. Mapupusok na halik. Hinubad ko ang damit ni Dad. Hinalikan ko siya. Papunta sa tenga niya. Pababa sa leeg. Bumaba pa. Yung halik ko papunta sa matitipunong dibdib niya. Hanggang sa ab niya. Kitang-kita ko ang pag-iinit ni Dad. Nakakalika na siya ng ingay. Mahina lang. Itinayo niya ako at saka hinalikan. Pero umakyat kami sa taas. Habang umakyat kami, naghahalikan kami hanggang makaabot kami ng kwarto niya. Ibinagsak niya ako sa kama at saka inilak yung pinto. Pagbalik niya sa akin, ang saya ng tingin niya. Sobrang pagnanasa ang nakikita ko. Tinanggal niya ng tuluyan ang sando ko. Ngayon, malaya na nakikita ang iniingatan ko. Hanggang sa naramdaman ko na lamang na pinapasaya niya ako. Sobrang husay ni Dad. Magpasaya o pag-initin ako. Tinuloy-tuloy lang ni Dad hanggang sa napapamura na ako sa sobrang sayang nararamdaman ko. Sige pa. Sige pa, Dad. Lalong ginanahan si Dad sa ginagawang pagpapasaya sa akin. Mabilis ang kanyang ginagawa na tila hindi ko na maramdaman kung gaano kasaya o ka-enjoyment ang nararamdaman ko. Ang saya, Daddy, at napapahiyaw ako. Naramdaman ko na malapit ko nang marating ang kasukdulan. Dad, angkinin mo na ako. Please, pakiusap ko sa kanya. Pasayahin mo muna ako, baby girl, para ganahan akong lalo. Matagal na rin kasi akong walang ganito.
Agad kong pinasaya si Dad. Grabe, for the first time ko lang makakakita ng ganito. Sobrang gifted. Agad kong pinasaya si Dad hanggang sa maya-maya ay napahiyaw to dahil sa sayang nararamdaman. Panay ang ingay ni Dad. Baby girl, ang galing mo magpasaya. Iyong-iyo yan. Ikaw na lagi ang gagawa niyan. Habang naririnig ko ang sinabi ni Dad, mas ginalingan ko pa ang pagpapasaya sa kanya. Ang saya talaga, baby girl. Tama na muna yan. Gusto ko nang angkinin ka. Okay, Dad. Basta dahan-dahan lang Wala pa kasi akong karanasan. Ikaw talaga ang gusto kong makauna sa akin. Sagot ko kay Dad. As you wish, sweetheart. At ayun nga, dahan-dahan, pinag-isa ni Daddy ang aming mga katawan. Sweetheart, napakasaya mo namang angkinin. Matagal akong hindi nakatikim ng ganito. At ikaw, ang una kong muli. Ang saya din, Dad. Angkinin mo na ako. Sige na, pagbutihan mo. Malapit na ako. At binilisan nga ni Dad ang ginagawang pag-angkin sa akin. Tinitiis ko ang sakit, pero mas tumadaig ang sayang nararamdaman ko. Sweetheart, sabay na tayo. Oo, Dad. Nanginig ako habang nararating ko ang kasukdulan. Ramdam na ramdam ko ang sayang ibinibigay ni Dad sa akin. Hinalikan ako ni Dad sa lips. Nagpahinga ng konti. Magkatabi kaming natulog. Na mga sandaling yon, doon ko nakitang wala na ang aking kainosentihan. Masaya ako dahil siyang nakaunang lalaking nakakuha sa akin. Siyempre, happy ako kasi hindi ako iiwan at lolokohin ni Dad. Unlike sa ibang friends ko, matapos silang makasiping ng kanilang mga boyfriend ay iniiwan at hindi nagtatagal. Nagpahinga lang kami saglit ni Dad hanggang sa, baby girl, pwedeng isa pa tayo? Ano bang magagawa ko, Dad? Natatawang sabi ko sa kanya, sabay halik namin sa isa't isa. Tinuruan ako ni Dad. Ako ngayon ang nagtatrabaho. Inalalayan niya ako. Baby, ikaw na ang bahala sa akin. Gawin mo ang gusto mo hanggang sa marating natin ang kasukdulan. Napapamura pa si Dad dahil sa sobrang kasiyahan ng aming pagniniig. At sa pangalawang pagkakataon, narating ni Dad ang kasukdulan. After nun, malaya kong pinaglakbay ang aking mga kamay sa abs ni Dad at hinahalikan ko yon. Baby ko, pinag-iinit mo na naman ako Nag-e-enjoy ka pala sa katawan ko. Kasi naman, Dad, nakakatakam ka talaga. I love you, Daddy. I love you too, baby ko. Tsaka niya ako hinalikan sa ulo. Niyakap ako at ako naman ay sumiksik sa katawan ni Dad. Natulog kaming walang mga damit sa kama ni Dad. Pakiramdam ko, parang ako na ang kapalit ni Mommy sa dating kama nila. Araw-araw akong inaangkin ni Dad na hindi alam ni Kuya. Sobrang nai-enjoy ko naman ang ginagawa naming lihim na pagniniig ni Dad.